Sa pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Thomas Aquinas, a priest and doctor of the Church. He is also called the Angelic Doctor. He is the patron saint of Catholic schools, colleges, universities, philosophers, theologians, and booksellers. Minabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng lahat ng parishioners ng St. Thomas Aquinas Parish in Santo Tomas, Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Joseph Gregorio. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Tampok po sa ating ebanghelyo ngayon ang pagpunta ng pamilya ng Panginoon kasama ang kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria, para po kunin si Jesus at iuwi, sapagkat base sa kanilang mga natanggap na balita o sa mga sinasabi ng napakaraming tao na si Jesus ay nasisiraan na ng bait, that he was already acting weird. So they wanted to take away Jesus from the scenario of many people who thought of him as a crazy person. Kaya po, probably the family of Jesus went there with a good motive. Na maganda naman yung motibo nila kasi yung kanilang pagkuha kay Jesus, ang kanilang maaring motibo ay para iligtas si Jesus, para protektahan ng si Jesus. At ito rin ay para sa kanila ay gumagawa sila ng maganda para sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo. And then Jesus took this opportunity to teach his listeners of the importance of being a family of God. Sabi ni Jesus, ang pagiging pamilya ng Diyos ay hindi nababase yan sa dugo, pero ang pagiging pamilya ng Diyos ay kung sino ang gumagawa ng kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, sa karanasan po ng Panginoon, mapupulot natin yung inspirasyon na sa ating paglilingkod sa Diyos, may mga hadlang. At minsan yung mga humahadlang para tayo maglingkod sa Diyos ay hindi naman yung mga taong malalayo sa atin, pero kadalasan yung mga hadlang para tayo tunay na makapaglingkod sa Diyos ay yung mga pamilya natin, yung mga malalapit sa buhay natin, sapagkat hindi na nila tunay na nauunawaan yung ating dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos. Pero sana po sa kabila nito, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Ipagpatuloy natin na maglingkod sa Diyos, gawin kung ano yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin na responsibilidad. At dito rin po sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan diin ng Panginoon na ang kabanalan ay hindi po tungkol sa kung ano yung ginagawa mo, tulad ng pagrorosaryo, pagdonobena, pagbabasa ng banal na kasulatan o pagsisimba. Maganda itong mga ito. Pero ang kabanalan po, ang pagiging malapit sa Diyos, ay yung ginagawa natin kung ano ang mabuti sa tamang panahon at sa tamang panahon at tamang pamamaraan. At ito ay dapat naayon sa kalooban ng Diyos. And so kapag ginagawa natin ang mga bagay-bagay na naluloob sa kagustuhan ng Diyos, yan ang daan natin ng pagpapakabanal. Mga kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli sa pinagpalang araw sa inyong lahat.